Luto seri na naman nga tayo for today's video kaya sana isamahan nyo ako hanggang dulo. Assalamualaikum mga mare, kumusta kayo? After almost 1 week simula nung niluto namin ito, finally eto't ma-upload ko na talaga ngayong araw. Alam kong may mga taong hindi kumakain netong karni na to pero sana bigyan nyo pa rin ako ng ilang minuto para mapanood ito. Karninang dak or pato nga po pala itong lulutuin namin ng aking kapatid. Dahil wala kaming nahanap na fresh kaya etong frozen na lang yung binili namin. Dahil frozen nga kaya ibinabad muna namin sa tubig tapos yung kuya ko eto't nagbabalat naman itong mga ricados. Maya-maya lang sinabihan ko siya na ako na yung magtutuloy na maghiwa nitong mga ricados. Nang sa ganon masimulan niya na din yung paghihiwa dun sa pato dahil medyo matigas-tigas po talaga yung hiwain. So eto na nga sinimulan niya na din yung paghihiwa. Buti na lang may kutsilyo din yung aking mister na medyo malaki. Kaginadabadong nami siya to kaubpit na niya dambagalat anya masala pero manabon sa kanin mambubadong kasi maugat talaga sa kanin. So habang naghihiwa na nga din yung kapatid ko bigla din dumating yung aking mister galing sa trabaho at ayan may dala siyang mandi. Mahigit alauna na kasi ito ng hapon kaya kailangan na namin kumain ng tanghalian at etong lulutuin namin ng kuya ko ay mamaya na lang namin itong kainin hapon or para sa hapunan. Pagkatapos hugasan ito ng mabuti ng aking kapatid, naglagay na din siya dito ng suka, toyo, tapos medyo hinalo-halo niya ng bahagya. Tapos nagsuot muna siya ng gloves at naglagay na din siya dito ng magic sarap at naglagay din po siya dito ng paminta at saka garlic powder. By the way mga mare, kami lang po pala ng kuya ko ang kakain nitong aming lulutuin. Dahil ang mister ko at ang mga anak ko ay hindi po kumakain nito. So eto't minekos-mekos muna ng kapatid ko tapos sabi ko ibabad muna namin ng mga 30 minutes habang kakain muna kami ng tanghalian. Fast forward pagkatapos namin kumain ng tanghalian, eto't magsisimula na yung kuya kong magluto. Sobrang laki nga nitong kalderong aming paglulutuan dahil lahat ng mga kawali ko ay maliit at hindi magkakasya yung karne ng pato dahil medyo marami-rami din. So eto na nga po, iginisa na niya yung mga ricados or mga lamas. Bawang, sibuyas, luya at saka tanglad lang naman yung mga yan. Nung nangamoy bawang na yung buong bahay, eto't nilagay niya na din itong karne ng pato. Pagkatapos minekos-mekos lang niya ito at hindi muna tayo maglalagay ng kahit anong liquid dyan. Hayaan lang natin yan na maglabas ng sarili niyang katas at eto't tatakpan muna natin at hayaan natin kumulo at eto't fast forward. Kumulo na ito at eto't nilagyan na din ng kuya ko ng Sprite. Sa mga puntong yan wala pa siyang nilalagay na tubig dyan. Yung liquid ng marination lang yan at saka yung Sprite. Fast forward ulit, eto't ichinek ulit ng kuya ko at ayan nilagay niya na din yung bell pepper. Pandagdag bango at sarap din kasi itong bell pepper mga mare. Isang pirasong malaking bell pepper lang ito pero mayroon talaga siyang 3 kulay. At dito pa lang nagdagdag ng tubig yung kuya ko. Naglagay na din siya dito ng oyster sauce at nagdagdag din po siya dito ng toyo. Hinalo-halo niya lang ito ng bahagya at tinakpan ulit hanggang sa tuluyan na itong lumambot. Pero in fairness dito sa nabili naming pato, hindi siya masyadong matigas. What I mean is hindi naman kami nahirapan o natagalan sa pagpapalambot. Naglagay din po pala ng bay leaves yung kuya ko dito pero hindi ko nabidyohan kanina. And fast forward, eto't luto na. Ay, talaga namang mapapa-unli rice na naman tayo neto. After siguro mga mahigit 10 years, ngayon lang ulit talaga ako nakakain ng pato. Shoutout nga po pala kay Sulma Gali from Madina. O siya, ito lang po muna for today's video. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa mga susunod pa. Syukran.